Magpapadali lang sa pag-usad ng impeachment ni VP Sara Duterte kung kikwestiyonin sa Korte Suprema ang pagsasauli ng articles of impeachment ayon sa isang senador. Sa Kamara naman, may bagong tagapagsalita ang prosekusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May tagapagsalita na ang House Prosecution Panel laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siya si Attorney Antonio Bucoy. Ayon kay Bucoy, maghahain sila sa mga susunod na araw ng pleading o formal na statement sa Senado na tumatayong impeachment court para klaruhin ang utos nilang ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Sang-ayon si Bucoy sa pahayag ni Philippine Constitution Association Chairman at dating Chief Justice Renato Puno na may pang-aabuso ng kapangyarihan si Senate President Chis Escudero nang magdesisyong gawin ito. Wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. Unang nagkasundo ang Kamara na huwag munang tanggapin ang articles of impeachment. Inaprubahan din ng Kamara ang resolusyon na nagpapatunay na hindi lumabag sa saligang batas at 1-year ban ang impeachment complaint. Ayon kay dating Chief Justice Puno, hindi impeachment court ang dapat nagdidikta kaugnay ng 1-year ban sa impeachment. Hindi dapat ang nagre-raise yan ay yung members ng impeachment court. Kung hindi, ay mapapaghinalaan sila na sila ay may kinikiligan. Tingin ni Atty. Bucoy, mahihiya ang mga dating senador sa ginagawa ng Senado ngayon. Mahihiya sila. Ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Iba yung komposisyon nun eh. Iba, umaani ng respeto, walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada. Sa ngayon, 16 ang mag-aabogado sa paglilitis ng bise. Mula sila sa Fortun Narvasa and Salazar Law Firm na pangungunahan ni law firm founding partner Attorney Philip Sigfrid Fortun. Si Fortun ay isa sa mga naging defense lawyers ni dating Pangulong Erap Estrada sa impeachment trial noong 2001. I think the Vice President is in good hands. Si Senator Coco Pimentel naman na isa sa mga tumutol na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment, nag-abiso sa mga kritiko na huwag na itong questionin sa Korte Suprema. Ako mismo, I will advise not to go to the Supreme Court. Possible delay. Tsaka ano ma-achieve nun? Ano lang, baka bumalik pa sa step 1. Ayon pa kay Pimentel, hindi na rin kailangan pang mag-inhibit o hindi sumali ng ilang senador sa paglilitis. Yung mga senador na magiging judges, ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision, guilty or not guilty. Tapos taong bayan na ang huhusga sa desisyon ng bawat senador. Pag inhibit, nakakalusot pa siya eh. Hindi niya kailangan sabihin kung ano yung position niya, guilty ba or not guilty. Una nang ipinanawagan ng minorya sa Kamara na dapat mag-inhibit ang mga senator judge na sina Amy Marcos at Robin Padilla dahil sa hayagang pagsuporta kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.